Good morning, good morning! At ngayong umaga ay magbabawag tayo ng manok. Dahil wala nga yung asawa ko at nagbiyahe. Mamayang gabi pa ang uwi. Napagutusan na ako muna po ang magbahog. So, tara't samahan niyo ako magbahog ngayon. Ayun nga guys, ang pagpapakain ng manok na panabong ay isang mahalagang aspeto ng pag-aalaga ng mga ito. Wala akong experience sa pag-aalaga ng manok, pero minsan napapanood ko to, nababasa sa aking mga nakikitang post sa notification ko sa Facebook. Ikikwento ko sa inyo base kasi sa nabasa ko, sa napapanood ko. Ang pagpapakain ng manok ay may mga nutrient na kailangan ng manok para sa kanilang paglaki at kalusugan. Tulad ng mga butil ng mais, trigo at iba pa ay maaaring ibigay sa manok bilang suplemento. Pero pwede rin naman ang mga prutas at gulay tulad ng kamote, carrots at iba pa ay maaaring ibigay sa manok bilang suplemento. Pero hindi ko alam nabasa ko lang to. Pero nasa inyo yun kung paano kayo mag-alaga ng manok at pakainin to. At meron nga po pala rin akong nabasa na dapat natin iwasan na ang pagkain na may mataas na asin ay dapat iwasan upang hindi magdulot ng problema sa kalusugan ng manok. Ito rin yung mga tips na pagpapakain sa manok. Siguraduhin ng manok ay may sapat na pagkain upang mapanatili ang kanilang kalusugan at lakas. At huwag sobrahan ang pagpapakain ng manok upang hindi sila magdulot ng problema sa kanilang kalusugan. At siguraduhin din natin ang pagkain at tubig ng manok ay laging malinis upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagkain ng manok na panabong ng may atensyon at pagmamahal, makakapagpanatili ka ng kanilang kalusugan at lakas. Akala mo talaga mananabong ako, no? Pero asawa ko lang sinasabong ko pag galit ako. Hehehe. Charis lang. May pa ganun. Pero sa totoo lang, minsan nagagalit ako sa asawa ko pag lagi sabong ng sabong. Pero di naman gaano galit. Minsan lang. Huwag niya na alamin kung bakit. Pero yung iba siguro, alam nila pag tayo nagagalit, pag sabong ng sabong ang ating mga asawa. Pero minsan, pag nananalo ang manok ng asawa ko, binabalatuhan niya ako. Kaya pinapalagaan ko pa rin yung pag-aalaga sa manok niya. Kapag wala siya, ako nagpapakain sa kanila. Okay lang naman kasi magsabong Kaso, pero pag minsan at natatalo ang mga sabongero, magsisisihin ng misis. Magpasalamat na lang kayo kasi hinahayaan kayo magsabong ng mga misis nyo, diba? Huwag kayong magagalit kapag natatalo kayo sa pamilya nyo. Kasi kayo nagsasabong Labas na kami dun. Kung matalo kayo, maging happy na lang kayo kasi nasa sa inyo yun Dahil kayo nagsasabong, hindi kami. Kayo na may mahilig sa manok. Kami, hinayaan lang ang mga desisyon nyo. Kasi wala rin kami magagawa. Kundi, suporta na lang kayo sa mga bagay na gusto nyo para walang away, walang talo. Nakakagalit man. Pero ito ang gusto nyo. Kaya subok na lang din kami. At mahalin na lang ang mga alaga nyo. Kaya minsan hinahabaan ko na lang pasyensya ko kasi kahit naman sabong ng sabong ang asawa ko, hindi pa rin kami pinapabayaan. Oo, minsan may pagtatalo dahil lang sa manok. Pero umiwas na ako sa ganun. Hinahayaan ko na lang siya. Pero sa totoo lang, pag nagpapakain talaga ako ng manok at pag wala siya, alam nyo ba yung feeling na
ipapasok mo yung bahugan ng manok sa kulungan niya, feeling mo tutukain ka. Kaya minsan ang ginagawa ko hinahalis ko na lang minsan yung bahugan ng manok. Kasi truly talaga takot ako sa manok. Kasi minsan pag nakulagpas sila, nagigitla ako. Pag pinapahawak ng asawa ko yung manok sa akin, kasi pinapainom niya minsan ng gamot ito. Kapag ilalaban na, or tapos na siyang ilaban. Pag wala siyang napasuyuan sa manok niya na maghawak, ako ang tinatawag niya. Yun ang kondisyon niya kasi minsan yung manok niya pag ilalaban niya na. At minsan pag nananalo ang manok niya, pinapainom niya rin to ng gamot. Hindi niya to pinapakain o pinapainom man lang. Kasi once na pinakain mo nga daw yung manok na nilaban mo at nanalo, dahil yung gamot ng manok na ininom nila at pinakain mo ito, hindi matutuyo ang sugat ng manok. Kaya mga ilang araw mo pa sila bago mapakain. Papainumin na natin sila, guys. Ayan. Sa totoo lang, wala po talaga ako experience sa pag-aalaga ng manok. Napag-utusan lang po talaga ako magbahog ng manok. Dahil wala nga po ang asawa ko, kaya ako ang nagbabahog ng manok ngayon. Pero alam nyo, nakakatuwa kasi minsan nagkakaroon din ako ng experience at nagkakaroon din ako ng kaalaman sa pag-aalaga ng manok. Kung paano mag-alaga, kung paano palagaan ng mga manok o kahit anong hayop pa yan, ay dapat natin pahalagahan at alagaan tulad ng pag-aalaga sa ating pamilya, at bigyan din natin ng kasamang pagmamahal. At respetuhin din natin ang mga asawa natin na kahit ganun sila, may nabibigay pa rin sa atin. Oo, minsan di tayo lahat mapalad. Mayroon man o wala, maging masayahin at maging makontento tayo sa at kung anong meron na mga binibigay nila sa atin. Kaya hindi lang tayo ang pwedeng respetuhin, pati sila. At respetuhin din natin ang mga alaga nila para iwas gulo, iwas away, iwas galit na rin. Intindihin na lang natin yung mga nararamdaman nila at kung anong gusto nila. Di naman tayo siguro mawawalan kasi tayo ang pinapalamon nila. Dahil once na nagsabong sila at pinakalmon mo mga desisyon nila at ito'y natalo, tiyak na alam nyo na ang kakalabasan nito. A few inches later. 5 na ngayon, guys, at magbabawag na ulit tayo ng manok kasi medyo naulan. Naulan pa nga lang ho, guys, pero magbabawag na po tayo. Bandong na lang po ako. Kukunin po muna natin yung mga bahugan ng manok at lilinisin bago bahugan yung lagayan. So, ayun nga, guys, may gusto pa rin po ako ibahagi sa inyo na nalalaman ko tungkol sa pag-aalaga ng manok at pagpili nito. Ang mga manok na panabong nga daw po ay may iba't ibang lahi at bawat lahi ay may kane-kaneyang katangian. At siguraduhin nga daw po natin ang mga manok ay malusog at walang sakit. Ang mga manok nga daw po na panabong ay nangangailangan ng sapat na pagkain upang mapanatili ang kanilang kalusugan at lakas.
At kailangan daw po natin siguraduhin ng manok ay may sapat na tubig upang hindi sila ma-dehydrate. At ang kulungan ng manok ay kailangan linisin ng regular upang mapanatili ang kalusugan ng manok. Dahil nga po ang manok na panabong ay nangangailangan ng sapat na ehersisyo upang mapanatili ang kanilang lakas at kalusugan. At ito rin po ay kailangan nating bakunahan upang maprotektahan sila sa mga sakit. At siguraduhin ang manok ay malusog at walang sakit. Ang mga pakpak at paa ng manok ay kailangan pangalagaan upang mapanatili ang kanilang lakas at kalusugan. Ganon na rin po ang mga mata at ilong ng manok ay kailangan pangalagaan upang mapanatili pa rin po natin ang kanilang kalusugan. At sa pamamagitan ng pag-aalaga ng manok na panabong ng may atensyon at pagmamahal, makakapagpanatili ka ng kanilang kalusugan at lakas. At ayun nga po, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay may natutunan po kayong aral sa akin. Goodbye! Thank you for watching!